Sa pagti-treasure hunter, madalang lang ang nakakahukay ng kayamanan. Pero ito si ka-treasure hunter, may nakuhang item, no? May nakuhang posibleng mamahaling bagay ito. Napakagandang uri ng bato kung ating pagmasdan, no? Ano kayang klasing bato ito ang kanya pong nakuha, no? Kamakailan lamang ito, no, sa paghahanap daw nila ng kayamanan. Ito ang kanilang natuklasan ayon po sa kanyang mga sinasabi. Kaya ating alamin, ating ibabahagi sa inyo kung anong klaseng kayamanan ito. Kaya tutok po kayo, panoorin po ninyo hanggang sa matapos ang bidyong ito. Tara, siya o. Oo, dalawa. Oo, siya o. Kanina puti na siya. Kasi Magandang araw po sa inyong lahat. Maayong adlaw sa inyong tanan diha sa Kabisayaan o Kamindanawan. Na imbag na adlaw kada kayo amin mga kakabsat tayo na mga Ilocano. May adgid na adlaw sa inyo tanan dira sa akon mga kauturan sa Bacolod kag Iloilo. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakato. Luzon, Visayas, Mindanao hanggang Sabah. Tayo po ay magbabalik sa isa na naman pong napakagandang topic natin pong pag-uusapan. Ibabahagi sa inyo tungkol po dito sa mga kayamanang itinago po sa iba't ibang lugar sa bansang Pilipinas. At ito nga po ay may nahukay, no? Isang items na hinihingi po ng ating ka-treasure hunter ang identification kung anong klasing uri ang kanya pong nahukay, nakuhang bato. Kasi posible po itong makapagpabago kung mamahaling uri ng bato itong kanya pong nahukay nakuha. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat po sa lahat ng ating mga tagapanood, mga subscribers, bashers, haters, no? Maraming salamat po sa patuloy po ninyong panonood sa akin pong mga videos, no? Tayo po ay walang break. Diretso po tayo sa atin pong pag-uusapan ngayong topic tungkol po dito sa nakuha, no? Nahukay ng isa po sa treasure hunter dito po sa Pilipinas, no? At nagkagulo sila, no? Pinapag-usapan nila yung video nila ay ipinadala, ipinopost sa Facebook, at ito nga ay nagpapa-ID kung anong klase ang kanilang nakuhang mamahaling uri ng bato, no? Kasi sa itsura pa lang mo, mamahaling uri na eh, no? May mga kaparihas, may mga kaitsura ito pong kanyang nakuha. Kamakailan lamang, no, sa Yamashita Treasure Hunting ay may nakuha nga na napakalaking uncut precious stones na posibleng ito ay isang uri ng diamonds, no, na raw o hindi pa na polish. At ito ay nahukay din posibleng sa Mindanao ito. So ito ay isa sa napakaraming mga items na nahukay na atin pong pag-uusapan ngayon, no? So yun nga nahukay nung nakaraan ay nakuha nila sa ilalim ng bato, no? Nahugot nila mula sa butas sa ilalim ng bato na kung saan mayroong kumikinang, no, na kristal. At ito nga ay napakagandang uri ng precious gemstones, no? At itong nakuha ni ka-treasure hunter ay kakaiba at posibleng napakamahal na uri ito ng precious stones, no? Anong klase ito, no? Anong klaseng mamahaling bato ito? So ayon sa ating nakikita, ayon sa kanyang itsura, no? Ito po ay tinatawag na the black opal, no? Lingid po sa ating kaalaman, sa ating mga kababayan treasure hunter o mga Pilipino sa buong mundo, ang black opal po ay isang uri ng napakamahal na bato, no? Precious gemstones. Kabilang po ito sa tinatawag na $1 million stones, ito pong mga black opal.
$1,000,000 kapag magandang klase ang mga ganitong bato, no? Subalit, papaano ba natin malalaman, no, na ito ay isang uri ng mamahaling black opal, no? Kasi ang mga black opal ngayon ay nagkalat po sa online. Napakarami po. Makikita natin sa Lazada, sa Shopee, ay may makikita tayong mga black opal na nagkakahalaga lang ng 4,000 pesos ang kasing laki ng kuko. Ibig sabihin, laganap na sa pamilihan sa online ang mga black opal na nagmula po sa Australia, no? Nagmula sa iba't ibang lugar sa Europa at Asia, no? Kabilang ang Burma, kasi may mga black opal din dyan. At maging sa Thailand ay posibleng may mga black opal na rin. Subalit, itong nakuha ni ka-treasure hunter ay sa Pilipinas, no? Posible kayang ito ay galing sa Yamashita Treasure? Kung sakali man na galing ito sa Yamashita Treasure, ito po ay isang uri ng bilyon sa piso, no, na treasure o kayamanan, o $1,000,000 gemstones. Ito pong kanilang nakuha, sapagkat, no, hindi po magtatago ang mga Japanese Imperial Army ng mumurahing uri ng mga precious stones, no? So kapag kanila po itong itinago, ito po ay kapaki-pakinabang, no, sa kanila. At kapag makuha, ito po ay isang uri nga ng mamahaling bato, no? At kapag ito naman ay isang uri ng natural deposit o treasure ng Pilipinas na nagmula sa natural na nadiskubre niya, ito po ay kabilang din sa tinatawag na rare o mamahaling uri ng black opal, sapagkat kakaiba ang kanya pong itsura sa mga ibang black opal. Papaano nga ba, no, tumingin ang presyo ng mga black opal, no? Ayon po sa ating research, no, ang mga black opal ay hindi nagbabase ang mga sumisilip na mga gemologists sa tinatawag na transparency, no, o translucency. So nagbabase ang mga gemologists, no, sa pagbigay ng presyo ayon sa tingkad ng kulay o brightness of color ng black opal, no? Kapag maganda ang kulay, matingkad, no, kahit na opaque siya, no, kahit na anong klasing black opal ito, basta't ang tingkad ng kulay, ito po ay mas mahal kaysa sa mga tinatawag na translucent o transparent black opal. Doon po sila kumukuha ng mga tinatawag na presyo ng mga black opal. Kapag nakita natin parang opaque siya, no, hindi translucent, hindi transparent, pero napakatingkad naman ang kulay kapag inano natin sa ilaw, ay posibleng ito ay kabilang sa tinatawag na mahal, no, sobrang mahal na uri ng mga black opal. So hindi basta-basta po ang mga presyohan pagdating po sa mga black opal. Mahal talaga ang mga black opal, lalong-lalo na kapag ito po ay nabilang sa tinatawag na mahirap mahanap, no? Rare, no? Pag sinabing rare, hindi ka makakakita o hindi ka makakatagpo ng kaparihas sa natuklasan niya, no? Na bihira kang makakakita ng mga ganong klase, kaya tinatawag na valuable o mahal na klase. So yun po, no, ang mga basihan, no, sa pagtingin ng presyo. Hindi kay makita natin ito ay translucent, transparent, no, tumatagos ang ilaw, ay mamahaling uri na yun. Kakaiba siya sa mga diamond na kung saan ang mga diamonds ay nagbabase sa clarity ng kristal, no. Ang mga ibang gemstone ay nagbabase sa translucency, kaparehas po ng mga jade na doon nila kinukuha ang tinatawag na best price, no, value ng gemstones, no. Itong nakuha ni ka-treasure hunter ay posibleng isa po sa pinakamahal na uri ng black opal ayon po sa ating nakikita, no.
Ito ay aking analyze lamang. Subalit sa mga magagaling dyan, ng mga nanonood, mga marurunong, mga gemologists na nanonood, pwede po kayong magbigay po ng inyo pong mga komento, no? Judgment tungkol po dito sa nahukay ni Ka-Treasure Hunter na uri ng gemstone, no? Na sa tingin ko ay isang uri po ng tinatawag na the black opal, no? Hindi lang si Ka-Treasure Hunter ang nakakuha nito, no? Atin pong isi-share din sa inyo ang isa po sa aking kakilala, no, na Yamashita Treasure Hunter doon po sa Zamboanga City na nakakuha din ng black opal, pero mas malaki yun sa kanya kasi ang sa kanya po ay kasing laki po ng buko, no, ng niyog. At ito po ay napalagay na sa certificate na napacertify na, napalaboratory na doon po sa UP Diliman, Quezon City, at pinasertify pa doble doon po kay Jewel Crisostomo, no, na kung saan ito po ay kilalang gemologist na license dito po sa bansang Pilipinas. So, authentic. Pag sinabing authentic, tunay na mayroon po talagang nakakakuha ng mga precious gemstone sa Yamashita treasure hunting. Ito po ay napakarami ng ebidensya nating nakita na may mga nakakahukay na ng mga uncut precious stones na hanggang sa ngayon ay hindi pa naibibenta ng ilan po sa ating mga kababayan. Sapagkat ang mga ganitong klase po na mga kayamanan ay hindi po basta-bastang maibenta ng parang isda o parang ginto lang na mabilis mong maibenta. Sapagkat ito po ay isang uri ng napakamahal na mga bato na kung saan kapag iyong ibenta ng ganong klase parang gold lang ay masayang, no? Sapagkat mahal talaga ito, at kapag mahal ay dadaan muna sa mga proseso, no, bago maibenta. Kailangan ng mga papel, no, papilis, saan mo ito nakuha, na talagang sa iyo yan, sapagkat kapag napatunayan na ito po ay pagmamay-ari ng ibang bansa o yaman ng ibang bansa na ibinaon sa Pilipinas, ay posibleng kumpiskahin nga, no, ng gobyerno ng Republika ng Pilipinas, no? Kasi ang lahat po ng kayamanan daw na nakabaon sa bansang Pilipinas ay pagmamay-ari ng Republika ng Pilipinas, no? Yun po ang dahilan kung bakit nahihirapan pong ibenta o magbenta ang atin pong mga kababayang nakakakuha ng mga precious stones sa Yamashita treasure hunting. So bago tayo magtapos, no, isang katanungan, no, ng ilan po sa ating mga kababayang nakakahukay ng mga items o nakakakuha ng mga items ay kung saan pwedeng ibenta talaga ito, no? Paano ibenta talaga ito? Well, ang kasagutan po dyan mga ka-treasure hunter ay maging ako, no? Nakakuha din ako ng mga precious stones na mga jade, no? Pero nahirapan din akong ibenta. Ang payo ko sa ating mga kababayang Yamashita treasure hunter na nakakakuha ng precious gemstone kagaya ng mga diamond o mga black opal ay yun nga, ano, ulitin natin, kailangang ipa-certify ninyo sa gemologist, no, doon po sa UP Diliman. Kumuha lang kayo ng kapiraso, huwag kayong magdala ng mahigit sa 1 kilo or 1 kilo, sapagkat kapag umabot po ito ng 1 kilo pataas, pwede pong kumpiskahin ang mga bagay na kung saan umabot po sa ilang milyon ang halaga, no? Kaya yun po ay payo ko lang na kapag kayo po ay nagpapacertify, natatakot kayong magpapagemologist o magpapalaboratory kasi baka kumpiskahin. Mayroon pong batas dyan, no, na required ang napakalaki muna na items bago pwedeng kumpiskahin. Kapag maliit lang naman ay hindi po yan kinukumpiska. Ang importante ay papasa, no, doon po sa tinatawag na laboratory testing at gemologist testing o certifications. At pagkatapos, no, kapag napatunayan natin o ninyo na ito po ay mamahaling uri ng precious stones, ay gagastusan nyo na sapagkat sigurado na ito. At ito po ay dadalhin ninyo sa Thailand, no?
gagastusan nyo talaga. At doon po ay mayroon ng mga certified licensed gemologist na nagbibigay ng presyo at automatic may mga buyers doon, no? Kasi doon po ang mga bagsakan ng mga precious stones sa Thailand, no? Sa Burma, sa Myanmar, at maging sa Singapore ay mayroon din ito, mga ka-treasure hunter. So kung gumastos tayo sa paghahanap o pagdidiging ng ilang milyon, no? Ilang halaga, pagod, no? Ay kapag nakahawa ka ng items ay hindi mo kaya ito gagawin. So kailangan puhunanan nyo na o puhunanan natin para tayo po ay magtagumpay o magkaroon ng tinatawag na gantimpala. Sapagkat ang mga precious stones sa Pilipinas ay hindi po na ibibenta ng basta-basta na walang diploma o certificate o certifications, papel na nagpapatunay na ito po ay talagang okay o totoo talaga. Kahit na totoo sa iyong paningin, kahit sa totoo sa ating suri, subalit wala ka namang katibayan, yun po ang pinaka mahalagang bagay na dapat nating makuha. Ito pong mga papilis at yung tamang proseso para po maibinta natin ng tama. So hanggang dyan na lamang po, no? Sana po ay nag-enjoy na naman kayo sa atin pong naibahagi sa inyo ngayong topic tungkol po dito sa napakagandang uri ng precious stones na nahukay mula po sa pagti-treasure hunting dito po sa bansang Pilipinas. At kung mayroon po tayong mali na nasabi, tayo po ay nahingi sa inyo ng paumanhin, pasensya sapagkat tayo po ay likas na nagkakamali. Hanggang dito na lamang, ito po ang inyong ka-treasure hunter nagsasabing kapag tayo po ay naghahanap, tsak na tayo ay makakahanap.